Sabi nila sa akin, Sir, ngayon lang kasi kami nakakita ng ganong karaming pera. Na kung minsan, nakukunan talaga nila. And walang mali siya. Hindi nila inisip na naaabot sa ganito eh. Wala naman nakapag-isip nun eh. It became so normal, it became so casual, and it was the standard operating procedure that everyone was doing it with impunity. Nang walang takot. Wala na silang katakot-takot. Ito na, pag-usapan na natin. Una sa lahat, alam naman natin na itong nakaraan lang, meron pong parang press con ang mga Marines. At itong ang pangyayari na ito, talagang medyo isa sa mga laging binabanatan nila na kesyo nasa likod daw, kesyo nag-aalaga daw, ay walang iba kung hindi si Kong Mike. Alamin na natin, Kong Mike, anong bagong update dito sa ating mga Marines na ito na wag na nga natin tawagin Marines. Baka sabihin na naman ng iba, mga security aid ni dating Congressman Zaldico. Yes, well, Banat, tama yung binanggit mo kasi yung kailan lang nagkaroon ng press conference na naman sila. Na sila-sila na lang para humalip sila sa media, sa mga vloggers, sa lahat, no, para magsalita kung ano yung detalye ng mga binanggit nila ng joint affidavit. Pero balikan ko yung binanggit mo nung una, sabi nila, di ba, oh, si Mike ang may alam dyan. Wala akong kaalam-alam sa ginawa nilang affidavit. Pero nung nalaman ko na may ganitong lalabas, sabi ko kagad kay Atty. Levy, tutulong ako sa inyo. Ayokong mangyari yung nangyari kay Sergeant Gotesa. Kasi si Sergeant Gotesa, paglabas, sabi niya nung una, di ba, kasama niya yung grupo niya, tapos later on, illegally detained. Alam mo, Banat, mga kasama, may ebidensya ako ng pangigipit kay Sergeant Gotesa. Pero hindi ko kailangang ilabas ngayon yan. Okay. At meron akong pinanghahawakan. Kaya nga sabi ko, gusto ko bago mangyari yung paglabas ng ating mga kasundaluhan, yung mga Marines, no, mga sundalo, medyo maayos, mas organisado. Protektado yung pamilya, kailangan ayusin na walang mapahamak. At syempre, yung mga tao mismo. Nung Tuesday, kailan ba Tuesday ba nung isang araw, nagkaroon sila ng parang with the vloggers. In fact, ang gusto talaga nila sa show ninyo na magkaroon ng ganito, pag-uusap. Mga 10:45, kasi nauna mga 8 o'clock, biglang tinawag ako nung isa. Yung dalawa yung parang leader nila dyan pagkasama si Sergeant Tube, sabi niya, Sir, kailangan natin mag-pull out. Sabi ko, ha? Bakit? Sabi niya, Sir, napapaligiran na tayo. Sa Valle Verde Country Club to. Sabi ko, Sarge, meron pa kayong isa pang with the mainstream media. Sabi ko, kaya ba natin kahit sandali para wag naman nakakaya? Sabi niya, Sir, kaya ba ng mga 10 minutes? Sabi ko, palagay ko mga 15. Sabi niya, sige ho. So, dumikit sila doon sa bintana, nag-uusap sila, sumisilip, tas bumalik. So, okay. Nagkaroon ng press con, bigla kami lumabas. Paglabas namin, nakita namin, 3 doon sa pinagdaanan namin, may mga radyo. Nagra-radyo. Doon sa kabilang kalye, may mga nagra-radyo. Tapos, pag andar namin, may 2 motor na sumunod. Anyway, magagaling naman to sila. Alam nila kung paano yung escape route. Na plano na, bago pa lang pumunta doon. Pagkatapos noon, yun nga, naka-safety na namin sila. Bumalik ako doon sa Valle Verde, kinausap ko yung mga tao. Pagpunta ko ng opisina, sinundan din pala yung team. Ginento sa akin na sinundan yung team na tumutulong para i-manage yung mga grupo. At the next day, yung opisina namin pinasok. So alam mo, sa akin, naintindihan ko yung trabaho ng mga kasamahan natin, nakasundaluhan, naintindihan ko yung intelligence, pero sayang naman yung resources ng gobyerno. Sayang yung mga tao, sayang yung pera, sayang yung lahat. Kung ito yung imbestigahan nila, imbis yung korupsyon mismo. Di ba yung resources na to kung ini-intel nila, ano ba yung perang yun? Saan kinuha? Pinuntahan nila yung lugar. Chinek nila kung totoo, CCTV, ng mga pinagbigyan ng pera. Mas may pupuntahan yung bansa natin. Ang nangyari, kung sino nagsasalita, yun ang kinakasuhan. Kong Mike, sino yung na-ID nyo ba kung sino yung mga sumusunod? Ito ba MMDA, sundalo? Kasi kanina may nabanggit kayo, sundalo, pulis. Meron na kami, coach, na more or less, may alam na namin kung sino. Pero ang maganda,
yung mismong pumasok sa opisina namin, hindi niya alam may CCTV sa loob. So may ebidensya kami tungkol dyan and pa-file na namin ang kaso. Kung anong hinanap sa opisina nyo? Anong may nawala ka? Ano? Hindi pa namin alam kasi sabi ko kagad doon kasi wala naman ako doon, so nag-meeting sila kasama ng mga abogado. And syempre kailangan talaga magkaroon ng wala. Kahit saan ako pumunta yung mga sundalo pag gumalaw, parating sinusundan. In fact, on Tuesday, meron kaming subpoena from NBI. Ang basic na sinasabi lang ang participation ko, nag-live ako. Ang participation nung asawa ko dahil nagkaroon din ng subpoena. Yung aking asawa, si Julie. Pati asawa, no? Pati asawa. Ang lupit. Dahil yung coaching ginamit ay nasa pangalan niya. So, yun lang. Dapat nga, di ba yung Banateros, magkasabi na rin kasi nag-live din ata tayo pare-pareho. Nag-live ata tayo pare-pareho. Si Banat Bay na lang. Parang wala ata. Walang ganun. Wala kami nun eh. Wala kami nun. Nagkataon na wala kami. Hindi kami naimbitahan nun. Hindi namin sila kilala. Tinakwil bigla eh. Tinakwil eh. Hindi. Kung Mike, nakuhanan nyo ng yung video, may CCTV, may muka. May muka. Nakuha namin. Mukhang hindi niya alam na may CCTV. Kala niya lang siguro na ganun lang. Oo. Baka nag-deliver ng lugaw. Yun. Ang sabi niya doon, tao daw siya ng isang general ata o isang congressman. Di ba? Dahil may mga retired generals tayong mga kausap eh. So, magaling. Yung pagpalit ng gwardiya, doon siya umakyat. Naka-uniform yan, Kong? Hindi. Civilian. Parang suit ni Sir Jack yung Hindi ako yun, ha? dating eh. Parang ganyan. Ganyan. Nagsalita ako sa camera, nagsalita. Wala. Hindi ako yun. Wala. Ako nagsalita yun, ako yun. Huli. Pero tanong nung mga kababayan natin na, kunwari, sinusundan kayo, bakit hindi nyo i-report sa i-blatter, police, o hulihin nyo kung sino man yung sumusunod? Anong plano nyo doon? Ang nangyari kasi, Banat, yung style nila is para bang susundan ka, wala kang makikita eh. Wala kang naka-helmet. Pagkatapos, mapapansin mo naman pagkatapos ng ilang bloke o ilang kilometro, may papalit. Tapos ganyan. Magaling din yung kanila. Pero doon ako nasasayangan. Kung ito ginamit sa tamang pamamaraan na yung resources ng gobyerno, kung ginamit sa korupsyon, kung ginamit talaga doon sa totohanang bigayan ng pera, sana punta yung pera, di sana may kararatnan itong problema natin ng korupsyon. Kaso ginagamit doon sa mga kalaban, isipin niyo na lang nagsabi sila si Saldico ang pinuno ng korupsyon. May kaso na sila kay Saldico. Mga tao ni Saldi to eh. Sila nagsabi, boss, kami nagdi-deliver ng pera, ito yung pinag-deliveran namin. Di ba dapat ang tanong, o dapat ang tignan, okay, kanino kayo nag-deliver? Okay, saan galing yan? Sino pang bossing nyo? Dahil dati sinasabi ko, 2 lang yung assistant ni Saldi. Ngayon ko lang napagtuntun dahil sa kanila, sa kwento nila, 5 pala. 5 yung assistant ni Saldi. Tapos ito nakakatawa. Sabi ko, minsan, kwentuhan ng mga sundalo, sabi ko, bakit to ba na, Sarge, sabi ko, bakit ba nagkakaroon ng picturean? Di ba pagka-picture, tapos ang daming picture eh. Yun pala, parang Lala Move tsaka Grab. Kunyari, nag-deliver ako kay Congressman Bay. Deliver. Proof of delivery. Pag picture, ibibigay doon sa EA ni Saldi, ibibigay din kay Kong. Boss, delivered na. Proof of delivery. Parang Lala Move tsaka Grab ang nangyari. Parang sobra ng normal yung delivery ng pera. Pero dito sa pagkakausap ninyo sa itong mga security na to, nakita nyo bang consistent ang kanilang kwento? Masasabi nyo ba talagang yung credibility nila ay hindi siya malabo o may konting discrepancy? Alam mo ba, siguro pag nagsabi ako kasi, makasabihin nila, dahil kinakampihan mo lang dahil ka lang kasama mo lang sila bias ka Ako, iharap nila sa komite. Durugin nila. Dikdikin nila. Tingnan nila yung mga lalabas na salita. Hindi nila madidikdik yung mga tao. Hindi mo makikita mo sa mata, sa pananalita, kung mauutal, kung nagkakagulo. Diba? Pero may tinanong ko, ito pa talaga nakita nyo? Akala ko kasi isang beses, sir, 3 yan. Ito nung una, ito kasama ko, ito gano'n. Nga paano nyo nalaman? Kami ho nagdala. Pag napansin nyo dun sa affidavit nila,
Sabi ko, bakit ba kasama nyo sa townhouse kay Speaker Martin Romualdez? Ang nangyayari pala, magpapadeliver si Speaker Martin. Nandun yung kotse nila o yung van, kung ano man dala nila sa sakyan. Sasabihin sa kanila, kunan mo ko ng 10 folder. Yung folder is 2 million eh. O dadalhin. Wala naman sila doon. Hindi nila nakikita yung binibigay. Pero nakita lang, iniwan nila. Andun sila sa labas. Makikita nila dala na ng congressman na dumating. Dala na ng congresswoman na dumating. O de, sasabihin na naman sa kanila, kunan mo ulit ako ng 20. Dadating na naman doon. Kaya nga sabi ko, kaya pala. Kasi di ba dapat ang thinking ko, kunyari, sinabi ko, dalan mo ko ng 200 na envelopes, o iwan nyo dyan. O ngayon, mga tao ko na take over. Hindi eh. Sino nagpapakuha doon? Si Martin mismo? Martin mismo. Nagpapakuha sa kanila? Oo. Yung sasabihin ni Speaker daw Martin na dalin mo, kunyari, ganito. Nandun sa affidavit. So, nandun yung van, nandun yung kotse, nandun yung EA. So, papasok, sasabihin, kunyari, 20 envelope. Lalabas ngayon sila, kukuha sila doon sa sukyan, lalagay nila kay Speaker. Pag may kausap na, kung sino mang kausap na yon, ibibigay. Congressman daw ba yung mismong kumukuha? O mga EA Iba-iba lang? sila mismo. Kasi kausap din si Speaker. Nakita nila mismo si Speaker. Oo, Nakausap nila. nakita nila mismo. Kaya pala ang lakas ng loob din ng 18 Marines na magsabi ng ganyan kasi talagang na-actual talaga nilang nakikita Yes. at actual na ginagawa at inuutos Yes. mismo ni Speaker Martin Romualdez. Ang nangyari pa kasi, sa pagbabalot pa lang, kasama na sila. Kita mo? Di ba? Kasi pagbibilang ka ng pera, bawat isang ganito, lagyan ng ganitong daming pera. So kasama rin naman sila dun eh. Tapos balot. Pag dumating doon sa lugar, ganun na eh. Kaya pag tinanong mo, casual, normal. May tinanong sila, sabi, bakit dun sa may eroplano, pinicturan nyo o sa ganito, hindi naman hindi naman delivery. Kumbaga, wala namang pinagdumi tao. Sabi nila sa akin, Sir, ngayon lang kasi kami nakakita ng ganong karaming pera. Na kung minsan, nakukunan talaga nila. And walang mali siya. Hindi nila inisip naman na aabot sa ganito eh. Wala naman nakapag-isip nun eh. It became so normal, it became so casual, and it was the standard operating procedure that everyone was doing it with impunity. Nang walang takot. Wala na silang katakot-takot. So kung hindi nila alam na itong mga pera na to, nakaw? Hindi.